Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! What is up sa inyo mga katotpi? Eto na naman. Nagbabalik na naman ang mga otits nyo, mga ma'am, sir, tito, tita. Yes, sir! Ah, so ano? Eh, Medyo late upload tayo. Late upload tayo ulit kasi nga yes, sir. alam mo naman, nung weekend may mga may mga ginawa ang inyong mga otits. In short, gumala kami. Syempre, kailangan din namin ng Hmm. relaxation, di ba? Oo. Pero, Ano yun, pre? Yung term, yung ngayon yan, pre, yung kung ano, ang term ngayon dyan for our sanity and our peace of yan, mind. yan. Yan na. Ito, totoo. Oo. Ito naman, pre. Totoong sanity and peace of mind to. Hindi katulad ng iba na, ayaw ko na nga. Ay, ako. Ayaw ko na Hayaan mo nga. na yung mga yan. Ay, naka. Oo, Anyway. pre. Let's Oo. get to the topic atan. Pero bago ang lahat, hindi pa nakakilala sa amin. Ako nga pala si Boss Lots, ang inyong titong medyo galit lang. Yes, At sir. ako naman si Papa Dencho. Yung tito mong mas galit pa doon sa mga nagsusumigaw ngayon sa social media kasi Ayan. tataksan daw sila. Ayan. So may hint na kayo. Oo. Sige, habang nandyan na Yes, tayo sa sir. topic na yan, by the way, we are the Opinionated Titos. Again, sige, Papa Dens, dahil nabigyan mo na sila ng clue tungkol sa mga pag-uusapan natin today. Oo, pre. Ito kasi, yung may... Actually, ano na to matagal nang usap-usapan to Na yun nga daw. Nakalimutan ko, hindi ko alam kung may term ba or kung dapat bang bigyan ng specific term. Parang yung Hmm. mga ano kasi, pre, yung mga nag-freelance, especially. Yung mga... Well, pag sinabi mo kasing freelancer, maraming ano yan Maraming sakop yan. Pero yung mga nag-freelance na specifically yung mga nag-VVA or mga virtual assistants, pre, na parang na ano sila kasi may bagong law yata na ano, if I'm not mistaken, eto din yata yung bagong law na nagbigay ng additional tax dun sa mga online streaming services. Let's say for example yan YouTube, kung naka-premium ka, or yung Netflix, Pati di yun. ba? Parang Oo nga pala, oo, no? oo, kasi kung di mo Pati mga napapansin, pre, subscriptions, no? oo. Kasi technically sakop sila no kasi they're online, technically online platform sila 'di ba? So yun, na nagkaroon ng Shit. additional kasi yung Netflix before yung premium parang 550. Recently nag-renew kami parang 600 plus na siya. Mm. Ah, Okay. mm. So So, yun, yun na yun nga. ang ating hihimayin for today's video ano. Sige. So, bago lahat, syempre, mag-i-intro muna ako. At oo nga pala, bago nga pala ako mag-i-intro. Kung gusto nyo kaming mataksan, mag-subscribe naman kayo. Mag-subscribe naman kayo sa aming YouTube channel. At kami rin po ay nasa Facebook, Spotify at Apple Podcast. Yes Para sir. mataksan na rin Hanapin. kami. Hanapin nyo lang The Opinionated Titos Podcast. At Yes, guys, sir. Mm. heads up lang, if ever na ma-monetize tayo, hindi kami magre-reklamo na matataksan kami. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Pero yun na nga, bago ang lahat, mag-i-intro muna ako. Ha? Okay, Yes, let's sir. go! It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yun! So, Yan. eto na nga mga otits nyo. Ako nga Eto pala, na. pag yung mga nagwa-wonder, nasa ibang lokasyon ako, nasa baba ako kasi, alam mo na nga, sa mga hindi nakakalam, kung nanonood kayo real time nito, upload na to, Monday na.
So, ibig sabihin yung office namin, shared office between me and my wife. So, syempre, nag-work siya. Kaya ako naman, nag-work din naman dito sa The Opinionated Leaders Podcast. Pero, ayun na nga, wait lang, ano to? Okay. So, ayun. So, kaya tayo na iba ng location dahil dito sa ating shared office with my wife. Anyway, so at least nakakapaghatid pa rin tayo. Papa Dens, tanong ko lang, robotic ba ako? Yung boses ko ngayon. Okay na. Okay. Okay na, sir. Okay. Sige. So, yun nga, since yung space natin or yung resources natin is limited for today, kaya medyo may konting mga technical difficulties tayo na encounter. Anyway, ngayon nga, Papa Dens, no? Pag-uusapan natin for today is yung mga matataksan na mga streaming services, sabi mo nga kanina, no? Tsaka yung mga VAs, mga freelancers, no? Ayun. Ikaw, paano opinion mo dyan? Ako kasi, pre, gusto kong, talakayin muna yung sa mga, yung mga online streaming services. Kasi, yan, technically kasi yan, lahat, bago sa lahat yan. Yung matataksan yung bago sa lahat. Ang sa akin naman, okay, wala naman tayong magagawa eh. So, kahit magsusumigaw ka dyan, or naipasa na yung batas eh. Ila-apply na eh. Kumbaga, siguro, yes, medyo masakit sa bulsa. Pero kung alam mo 'yun, kasi again, it's it's something na lahat naman. Kasi alam mo 'yun, siguro mag-iiyak ako dito. Let's say for example, sinabi nila, yung mga taga Luzon, may additional 12% or whatever percent tax kayo, no? Pero excluded yung mga ibang lugar. Siguro 'yun. Pero kung nag-a-apply naman sa lahat, siguro hindi naman na parang fair game, no? Fair game, no? Fair. Technically, it's a fair game kasi nag-apply sa lahat eh. So kami, personally, sa amin within the family, ang ginawa namin, nag-brainstorming kami. Kasi may mga ibang online platforms din kaming nakasubscribe eh. So kung tumaas, baka let's say for example, merong isang let's say for example na lang yung Disney Plus. Kung meron kayo niyan, meron din kayo Netflix, siguro pili lang muna kayo kung anong mas importante sa inyo or kung anong mas nagagamit nyo. Kasi kami, personally, ang kinip namin talaga is yung Netflix and yung YouTube Premium. Kasi alam mo na, nasa YouTube tayo. Pag pinapanood mo yung walang commercial. Walang commercial. Yun nga, gusto nilang libre. Dito, sa Opinionated Leaders Podcast, manood ka lang libre, walang subscription. Walang subscription, walang advertisement. Wala pa. Pero in the future, sana meron. Pero kung hindi ka naka-YouTube Premium, libre pa rin. Meron nga lang ads yung libre YouTube pa rin. mismo. Libre pa rin. Hindi mo kailangan magbayad. Hindi mo kailangan Pero yun nga, sabi ko kanina, yung biro ko kanina sa mga katotpi natin, no? Gusto rin namin, hindi naman kami magre-reklamo kung matataksan kami ni Papa Dens. Ngayon mag-alala, hindi kami mag-post sa internet. Kaya mag-subscribe kayo sa aming mga channels. Ayun na, sa akin naman, Papa Dens, ayoko naman kasing maging political about this pero syempre, sa mga status ng bansa natin ngayon, kung nakikita mo naman yung results ng tax mo, why not coconut, poknut, di ba? Kaso parang minsan di ko na alam. Ako nang I mean, ayaw natin maging political, pero daplisan mo na. Alam naman natin na maraming buhaya at magnanakaw. Hindi natin maaalis yun, pre. Sabi ko nga, sorry mga katotpi kung medyo magiging political ako ng konti Pero kagaya nga nung lagi kong sinasabi pag nag-uusap tayo, pre. Kahit naman sino maupo dyan, pre. Kahit sabihin mong matino yan, well, kung matino siya, thank you. Pero wag mong sasabihin sa akin na wala ka binubulsa kahit papano. Kasi hindi ako naniniwala sa politikong walang binulsa. Putang ina, dun nga sa kagawad level Yung pinakamababang level na lang ng politics Meron eh.
Brad, So, may mababa pa dyan. ayun May lang. nakukuha. Yung mga ano, SK, boy. totoo. Di ba? Ando na lang tayo. Sabi nga nila, yung mga biro dun sa SK na start them young, di ba? Yung gano'n na lang eh. Pero yun nga, sabi ni Boss Lots, kung may nakikita ka naman sa paligid mo, let's say for example, yung dinadaanan mong kalsada, sementado. Kahit na sabihin mong medyo malubak, sementado. Hindi ka dumadaan sa kalsadang walang semento, yung literal na graba. Oo, Hindi naman ganun yung dinadaanan mo. Hindi naman ganun yung dinadaanan mo, malubak lang. That's something na binayaran mo yun. Ginagamit mo. Diba? Totoo yan. Yun ang natin doon, pre. Kasi parang parang ang inaano nila sa tax additional pahirap. Kaya nga sila nag-VA. Para kasi sa akin parang in a way, nandun tayo sa nakakainis, magtatax ka. Pero in a way, parang you're rendering services parang sabi mo Tama nga, lang din, pre. nasa Pilipinas tayo. So, dapat magbayad tayo ng tamang buwis. Di ba? Tsaka, alam mo yun, pre, yung, nagigets ko kasi for the longest time, tax free sila eh. It's just that nasanay lang kayo na hindi kayo tinataksan. And sana yung times na hindi kayo tinataksan, alam mo yun, kung nirereklamo mo na magkakaroon kayo ng extra o ma-short kayo ng budget kasi yung budget mo for yung sahod mo naka-divide na. Siguro it's about time din naman na siguro medyo mag-adjust ka rin ng mga expenses mo. Kasi nga, again, alam mo, mamamayan ka ng Pilipinas eh. Nagtatrabaho ka, you're giving out yourself or you're giving out service. So, I don't think na dapat kang maging tax exempt kasi yung boss mo nasa kung saang parte ng mundo at wala sa Pilipinas. Pero again, ikaw, as a worker, nasa Pilipinas ka. Diba? Ano mo yun, pre? Parang ang ang sinasabi nila na yung pag-VVA, yes, I understand. Yung pag-VVA, wala ka talagang kasiguraduhan. Kasi most of the people I know na nag-VVA, hindi lang isa yung client nila. It can be 2 or 3 kasi nga, you'll never know kung kailan ka bibitawan ng current client mo or ng client mo. So, ko lang doon, siguro, yes, nakakatakot yun. Pero again, it's a risk dun sa profession na pinasok mo. Diba? Everything comes with a risk. Yung pagiging empleyado sa kumpanya, may risk din naman yan eh. Anytime din naman, pwede kaming, yung mga alam mo yun, yung mga workers sa company, pwede naman, anytime, pwede matanggal yan, diba? So, parang I don't see the logic na wala kayong kasiguraduhan or what not. Hindi eh. I don't see that logic kasi everyone or everything that you do has their own risks. So yan, risk nung pinasok mong linya. So, alam mo yun, kailangan mo tanggapin. Pinasok mo yan eh. Siguro naman, alam mo naman yun bago mo pinasok yan, di ba? Bagay, oo. Tapos, yun nga, syempre, parang ang nangyayari kasi dyan, yung rason naman ng although yun nga, medyo hati nga yung opinion natin dyan, yun nga kasi parang ang nangyayari, ang nag-invest yung foreign sa mga Pilipino, pero hindi naman sila natataksan. Yun naman yung sa isang banda. Kaso nga, katulad nga ng sinabi ko, yung corruption dito sa Pilipinas, alam mo na, parang ang bigat ibigay yung hard-earned mo. Parang gano'n naman yung sa iba. Diba? Tapos, ano pa ba? Sa isang banda naman, halimbawa naman, yung mga nag-VA, like say for example, mababawasan nga yung kita nila. Ganun. So, kumbaga, kung nasanay sila na wala silang tax or sakto yung nababudget nila dun sa pag-VA nila, ngayon, kailangan nilang magbutas ng konting bulsa para magbigay sa tax. So, may mga pros, may mga cons, may mga hindi sang-ayon.
And naiintindihan namin pareho yun ni Papa Deds. So, ayun na nga. Diba? Wala na tayong magagawa. Nasa batas na eh. Nagulat na nga lang ako. Batas na yun eh. Ngayon, diba? Yung Netflix namin, magbabayad ako kami pala ng extra para dun. Ayun na nga. Wala eh. Tsaka, again, alam mo yun, sige, Papa Deds. kasi, ayan pa, ang ginaano pa nila, pre, na example is, sabi nila, magtatax kami, tapos, yung ibang mga mayayamang korporasyon o mayayamang mga business owner, ba't daw hindi hinahabol ng gobyerno? May mga tax evader daw doon. Nandun na ako. Nangyayari talaga yon. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nakakapag-evade ng tax yung mga yon. At saka, ang ano ko lang dyan, pre, ang ano yun nga, magiging political na naman tayo. Kasi lahat, parang ang nangyayari kasi yung Me Too yung parang Me Too movement na parang sila totoo. Ganyan bakit kami ibang storya na kasi yun di ba? Ibang level na yun. Sorry, yung tax evasion ng mga mayayaman, ibang storya na yun. Iba naman yung hindi ko pag wag kang maging ganun. Di ba? Di ba? Yun na lang yun. Nagagalit. Kasi nga yun, pre. Maliit o malaki, nagagalit ka doon sa mga nagtatax evade. Ikaw, ano ba yung ginagawa mo sa tingin mo? Ganun di ba? Yeah. Nagkaroon lang kayo ng leisure na wala kayong tax previously. Pero again, siguro naman naintindihan nga namin sila na syempre, yun na nga lang kinikita nila, mababawasan pa. Nandun na tayo. Nandun na kami. Wala kaming doon, hindi namin kine-question yun. Kaso yun na nga, totoo. Diba? Papa Deds, yung mga implications ng mga halimbawa yan, parang nagagamit ng mga foreign investors yung talent ng Pinoy. Pero nandun na nga rin tayo sa mga nangungurap. So, ang dami. So, wag na nating siguro pansinin yung sa may araw din yung mga kupal na hindi nagbabayad ng tax. May araw din sila. Pero, as a Filipino, siguro, ang masasabi ko na lang is, parang do your part na lang. Wag mo nang pansinin yung iba. Be a better person. Diba? Kasi, be the better alam mo yun, person. Pag, isa pang halimbawa dyan, pre, yung alam mong, isa pang magandang halimbawa, na dapat ipikit mo na lang, hayaan mo na lang, kasi ikaw kumikita ka naman Sinaski yung iba kasi nagrereklamo din na yung mga tambay, yung mga binibigyan ng mga ayuda, piling-pili lang yung mga binibigyan, ganyan. Ang tanong ko naman dyan, pre, ang tanong ko lang naman dyan, nandun na tayo, nakaka-bad trip talaga yun. Especially lalo nung, nauso naman kasi yan nung pandemic, di ba? Nandun na tayo, na nakaka-bad trip na sila, nabigyan, samantalang ako nagtatrabaho, hindi ako binibigyan ng ayuda. I get it. Nagigets ko yung hinanaing nyo, naging hinanaing ko din yan. Pero siguro, ako I took it kasi na, wala naman na, alam mo yun, siguro, sad to say, na ang sinasabi natin dito wala naman tayong magagawa. Pero then again, may magagawa ka ba? Kung may magagawa ka, sige, I'll support you kung kaya mong baguhin. Pero kung wala ka naman magagawa, tapos iiyak ka lang ng iiyak, wag na lang. It's a waste of precious effort. Waste of your precious energy. Time. Oo, 'di ba? Hayaan mo sila. Ikaw may trabaho ka naman You're working 'di ba? So, yung mga tambay na sinasabi nyo, nabibigyan ng ayuda, babayaan mo. Tanga na, kung gusto mo, naiingit ka pala doon, o nababad trip ka doon, tumambay ka na lang din, baka sakali, kaayuda ka. Diba? Yun nga kasi yung minsan ng problem natin, pre, na yun nga, yung mga Me Too na yan, bakit ako, kaya yan. Walang mangyayari kasi dyan sa mga ganyang klaseng natin. Siguro, yun nga, it's either hayaan mo na lang or try to reflect, or ito na lang, pre, yung lagi nilang sinasabi. Lalo na ng mga elitista na gustong maging matalino ka sa pagboto. Diba? Ganun na lang ang gawin mo. Totoo. Be a smart voter. Alam mo, pre, yung boto-boto na yan, since parang last week lang yung election, di ba? Sabi, sige, tuloy mo lang yung papalit. Tayo sasaksak ko lang yung charger ko. Sige, panata mo. Sige.
Kasi ang ano dyan, pre, natatawa ako. May napanood ako. Nakakatawa yung point of view niya. Pero it makes sense. It makes complete sense kasi. Sabi niya. Okay. Yung mga nagre-reklamo tungkol sa gobyerno na ano, pero bumoto ka, especially kung yung binoto mo ay nanalo, wala kang karapatang magreklamo. Mm-hmm. Why? Mm-hmm. Bumoto ka eh. Binoto mo yun eh. Ikaw isa ka sa dahilan kung bakit siya nandun. So, wala kang karapatang magreklamo. Mm-hmm. Di ba? Ang mema, alam mo, nagiging ano tayo pre, pero ito na yung inaayawan sana namin pero nadadaanan na rin namin ni Papa Dens. Oo, nadadaanan natin eh. Pero yun nga, sabi nga niya, yung palawigi namin ng palawigi na magkakaroon na ng sides, mag-name drop, walang ganun. Oo. Pero yun nga, pre, going back. Ang sabi niya, kung binoto mo yun, tapos nagreklamo ka ngayon, gago ka. Binoto mo eh. Kung meron mang dapat magreklamo at may karapatang magreklamo, yung especially yung mga hindi bumoto. Kasi parang, bumoto ka. Yes, I know you should practice your right to vote. Pero then again, bumoto ka. Yung mga hindi bumoto, sila yung may karapatang magreklamo. Pre, bakit? Paano? Hindi naman ako naki-oo dyan sa mga gusto nyong maupo dyan eh. Kung ako hindi bumoto, damay ako. Ako yung may karapatang magreklamo. O magreklamo yung hindi bumoto doon sa binoto mo. Parang gano'n, di ba? Ganon, pre. Which, alam mo yun, para sa akin, may sense yun. Hindi naman ako nakiano dyan eh. Hindi naman ako nakialam dyan sa mga boto-boto nyo na yan eh. Kayo bumoto dyan sa mga yan. Especially nga kung nanalo yung binoto mo, tapos magre-reklamo ka sa nangyayari sa Pilipinas. Wala kang karapatang magreklamo. Sa isang banda naman, yung mga hindi bumoto, di sana in-exercise yung right nyo to vote. Huwag din kayo magreklamo na yun ang nanalo. Ito lang naman sa mga hindi bumoto Sa mga hindi bumoto, halimbawa, nanalo yung nasa isip nyo lang na gusto nyong iboto dahil hindi nga sila bumoto, Papa Dens eh. So yung nasa isip nyo lang iboto, hindi nanalo. Huwag din kayo magreklamo. Kasi hindi kayo nag-participate eh. Sa tingin nyo ba kung nag-participate kayo, mananalo yung isa? Siyempre, every vote counts. Baka nanalo sila kung bumoto ka. Diba? Kasi kung halimbawa, mga 500,000 kayong hindi nakarehistro, at yung pare-pareho kayo ng gusto at di nanalo, huwag din yung sisihin. Ganun talaga ang buhay. Pero kung halimbawa, yung binoto nyo, isablay, bahala na kayo dun. Responsibility nyo yun. Para ano lang dyan, pre, it all boils down. Wala na tayong magagawa sa politika ng Pilipinas. Yun lang yun. Kami give up na kami. Ni Papa Dens eh. Wala. Hindi na kami umaasa. Gawa na lang kami ng own luck namin. Like ngayon, kinukumbinsi namin kayo na mag-subscribe. Baka naman, mag-subscribe naman kayo. Yun lang naman. Maawa naman kayo nagmamakaawa na nga. Oo. Diba? Hindi naman kami nangingi ng boto nyo. Subscription lang naman hinihingi namin, di ba? Oo, di ba? Yun lang naman ang ano. Tsaka, yun nga, it all boils down, yun nga, wala talaga. Meron namang matitinong mga politiko, siguro mga 10%, 15%. Pero yung mga korap, wala na tayong magagawa dyan. Tangina. Be a smart voter na lang siguro next time. Kung meron pa kasi siguro may mga nananalo pa rin mga ewan ko ba, ayoko na ulit magsalita. Lalawig na naman to. Bahala kayo sa buhay niya. Basta kami good vibes lang kami. Gagawa kami ng podcast at magbibigay ng opinion namin pero hindi na yung dun sa part na walang mananalo, lahat panalo. Lahat, kasi dyan, pre, sabi nga nila walang sisihan pagdating sa ganyan. Or yun nga, sabi nga ng mga batikang manginginom, pag-usapan nyo na lahat sa inuman. Huwag lang politika at relihiyon kasi walang mananalo dyan. May kanya-kanya. Magkakasaksakan lang kayo dyan. Kakapatayan lang kayo dyan. Nagkakasamaan lang kayo ng loob dyan.
Lahat tayo were entitled to our own opinion, pero when it comes to religion and politics, walang tama at mali dyan. Kaya, ayun. Kaya yun nga, ayaw naming maging ni Boss Lutz yun. Pero yan, medyo nahahagingan. Nahahagingan, pero hindi na namin para pahabain pa yan. Anyway, yun nga, balik tayo, no? So, halimbawa tinataksa na kayo, mga nag-VAs at yung mga nagsusubscribe sa Netflix, kayo, nasa choice nyo na yun kung magsusubscribe pa kayo sa mga Netflix, sa mga Disney Plus. Yung mga naman mga freelancers, mga VAs, sipagan na lang natin ang trabaho and be smart about our finances. And let's look at it at a positive light, di ba? I know may mga taong oppose nga dahil nga saan napupunta yung pera nila, ganun, parang feeling nila. Yung mga tambay, yung mga parang ano to pre, parang Meralco yung generation, yung consumption loss ba? Generation loss. So kung may nakakalam, gets nyo na yun. Yung mga nagja-jumper, tayo nagbabayad doon. Parang ganun yung feeling nila kasi. Meron namang iba na tanggap na napupunta naman sa mga road, sa improvement. So, kanya-kanyang opinion yan. Bahala kayo dyan. Take it as you will. Bahala kayo. Pero, yun nga, sinasabi na namin, may mga positives and negatives nga itong magiging pagtatax ng mga freelancers or yung subscriptions. Pero, alam mo pre, magandang analogy yan. Ipapalawakin ko lang yung analogy mo tungkol dun sa Meralco. Shoutout sa inyo, Meralco. Tangina. Anyway, ano kasi, 'di ba, sabi mo nga, sabi mo nga, 'di ba, na tayong mga nagbabayad ng okay, sa ating sinisingil. Yung mga nagja-jumper. Yung loss ng kumpanya dahil sa energy. Oo, yung loss ng kumpanya. Alam mo yun, parang ganito, parang yun lang din yan, pre. Ikaw ba na nagtatrabaho bilang BA, kaya mo ba nang walang kuryente? Ayun. Diba? Hindi naman eh. So parang ganun lang din yan. Nag-BBA ka, nag-work ka. Exactly, pre. Yun lang din yan. Diba? Wala. Kailangan mong kuryente. O may mga nagja-jumper, ikaw nagbabayad ng mga nagja-jumper na yun. O silang mga nagja-jumper, yung binibigyan mo ng ayuda kasi sinisingil sa'yo ng Meralco yung loss nila. O pero ngayon, kaya mo ba ng kuryente? Hindi naman, di ba? Hindi rin naman. O, sa pagbibigay mo, kaya mo ba ng trabaho? Di ba? Oo. Hindi ba naman? So, pero yes, I know. Masakit. Masakit talaga. Masakit tanggapin. Masakit tanggapin. Nararamdaman din namin yung natataksan kami, ha? Nararamdaman din namin yun, yung sakit na yun. Oo, tinataksan din kami. Pero then again, hindi namin kaya nang wala kaming trabaho. Ayun. Again nga, pag nagtatrabaho ka or may negosyo ka, wala kang magagawa, magbabayad ka talaga ng tax. Kasi you're earning eh. Di ba? Ikaw ba, gusto mo, ikaw na lang yung nagja-jumper. Oo, okay lang sa'yo yun. O, bakit na, maghintay ka na lang ng ayuda. O, para hindi ka umiyak na tinataksan ka. Ganun lang yan. O, ang ganda, maganda yung analogy mo dun sa Meralco, pre. Natsambahan lang yun. Natsambahan lang. Oo, men. Diba? Hindi mo kaya walang kuryente. Tangina. So, hindi mo rin kaya walang trabaho. Take it as it is. Sinasampal ka man sa mukha, wala, hindi mo kaya eh. Diba? Wala kang magagawa. Ilang advice namin dahil we take our own advice, ika nga, no? Wala na kami magagawa Kami nga nasasaktan sa tax namin wala ganun talaga. Not unless gusto mo lumipat ng ibang bansa na tax-free. Doon ka doon sa walang tax. Oo. Kaya nga, yun ang sinasabi namin sa inyo. Kung gusto nyo may mangyari yan sa kung yung mga tao kikilos na vote wisely o ganun na lang. Wag yung puro reklamo. Minsan kasi puro tayo reklamo, wala tayong action diba? So, yun lang ang aming 2 cents. So, go, Papa Dens.
Oo, at isang point pa pre, maano ko lang kasi nga tinitira nila yung mga malalaking tao na mga tax evader, malalaking kumpanya or mga business owner. Kung gusto nyo rin maging ganun, magsumikap din kayo, maging ganun kayo. Para makapag-evade din diba? kayo ng tax. Oo, Na malaki. Oo, 'di ba? Kaso ang tanong doon, hindi ba against naman 'yun doon sa pinaglalaban mo ngayon? Kumbaga, you're becoming the person that you dislike. Oh, you hated. You dislike, 'di ba? Tama. Ganun lang 'yun, tayo na. So, ayun nga, mga last 2 sets para sa akin. Wag ka nang wag kung ano man yung sitwasyon mo sa buhay ngayon. Magpasalamat ka. Kung gusto mo pang umasenso or wag mong iasa sa gobyerno kasi walang ganun. Di ba? Kumayod ka ng kumayod, hayaan mo silang taksan ka ng taksan. Kung ano mang taksan, siguro naman hindi naman para hindi ka na kumain dahil dyan sa tax na pinataw sa'yo. Hindi naman siguro ganun, di ba? So yun, create your own putang ina, kung talagang nasasaktan ka, edi humasel ka pa. Putang ina, ganun lang yun. Wala tayong magagawa dyan, mga katotpi. Kung may magagawa ka man, para sa sarili mo na lang, para sa pamilya mo, or within your circle of friends, magtulungan kayo kung paano kayo yayaman. Ganun lang yan, huwag kayong umasa sa gobyerno dahil pag inasa mo sa gobyerno, yung pagiging masarap na buhay mo, walang mangyayari. At saka isa pa, putang ina, huwag kayong naiinggit. Ba't ba kayo naiinggit doon sa mga binibigyan ng ayuda? Tang ina. Kasino lang yun, pre. Noodles. Diba? Ano bang? Tsaka sabihin na natin, binibigyan ng 5,000, 10,000. Putang na sa panahon ngayon, ano ba ang kakayahang bilhin ng 10,000, 5,000 na yan? Para kainggitan mo. Tapos hindi naman bonbon yata yun, brother, di ba? Ay, yun ang hindi ko sure. Parang meron yata kasing mga na may monthly na kukuha. Alam mo na, yung mga palusot ng, pre, politika na naman yan. Anyway. Sige, tapusin natin to. Magsikap kayo mga katotpi. Yun lang yan. Puta na, huwag kayong mainggit sa mga binibigyan ng ayuda at walang nakakainggit doon. Pagpasalamat kayo at may trabaho kayo at nakakain kayo 3 beses sa isang araw at may pagkakataon na yumaman kayo dahil sa pagsisikap niyo. Huwag niyong kaingitan yung wala ng pangarap sa buhay. Huwag yung kaingitan yun. Ang kaingitan nyo, hindi pala kaingitan, sorry, wrong word. Ang maging inspirasyon nyo, yung mga success stories, yun na lang, pansinin nyo, huwag na lang yung negative. Yung mga nag-e-evade daw ng tax, yun ang maging... yun ang mga pangarap nyo, no? Yun ang mga maging goal nyo, yung tipong sa sobrang dami mong pera, nangihinayang. I-declare. Sa sobrang hindi mo alam kung saan mo nakukuha yung pera mo, hindi mo na nade-declare. Hindi mo kaya i-declare. Anyway, sige, titigil na kami. Tama na yan. Tama na kung saan pa mapunta itong usapan namin. Again, maraming salamat. At again, gusto rin namin mataksan. Kaya kung kayo ay hindi pa nakasubscribe at nanonood kayo, ikaw nga, nanonood ka, mag-subscribe ka sa aming YouTube channel. At kami ay available sa Facebook, Spotify, and Apple Podcast. Tulungan mo kaming magka-tax. Salamat sa iyo. Yes, sir. Ako si Papa Denso, yung tito mong mas galit pa doon sa mga yung mga taong galit pa doon sa nabigyan ng ayuda yung kapitbahay nila tapos siya hindi. At ako naman ang ikaw, Boss Dotsan, yung titong medyo galit lang at kayo po ulit ay nakikinig at mag-subscribe kung hindi pa sa The Opinionated Titos Podcast. Maraming salamat po hanggang sa muli. Paalam! Mga Totpi. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.